Muling iginiit ng isang kongresista na dapat nang maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang mga datos na lumutang sa clarificatory hearing ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa kanya. Nakatutok si Earl Tobias. Humarap na lang sa impeachment proceedings. Sagutin niya yung issue sa kanya sa confidential fund. Yan ang hamon ni House Good Government Committee Chairperson Joel Chua kay Vice President Sara Duterte. Itoan niya kasi ang proper venue para linisin ang kanyang pangalan. Kasi sa umpisa pa lang, TRO na agad ang banat nila. Hindi pa nga nagsisimula ang hearing, TRO na agad sila eh. So ibig sabihin, may mga ayaw sila na mailabas. Ayon sa kampo ng Vice Presidente, wala namang hindi nagtutugma sa salin ni VP Sara at sa report ng Anti-Money Laundering Council. Pero para kay Chua, kailangan ng paliwanag ng datos. Lumalabas, base sa AMLAC, bilyonaryo si VP Sara. Hindi siya pobre. Insofar as yung salin niya is concerned, kasama na yung mga asset, lumalabas 88 million lang. 'Di ba? Pero ang lumalabas naman doon sa AMLAC, ang mga transaksyon na pumasok at lumabas sa Vice Presidente 6.7 billion. Kaya ngayon nagkukumahog sila sa kapapaliwanag. Depensa ng mga abogado ng Vice Presidente, ang 6.7 billion pesos ay ang accumulation ng naglabas-masok na pera ng mga nangyaring transaksyon. Kaya bloated figures daw ito, mukhang lumobo. Pero sabi ni Chairperson Chua, hindi nagsisinungaling ang datos. Ilabas-pasok over a period of time, assuming ang isang empleyado ng gobyerno ay sumusweldo, let's say sabihin mo na 300,000 sa isang buwan. Sa isang taon, that is 3.6. Sa 10 taon, that is 36 million. Assuming 40 years na siya na nasa gobyerno, wala pa rin hindi pa rin naabot sa 6.7 billion Yung numero hindi nagtutugma. Sa April 29, nakaschedule ang huling clarificatory hearing sa impeachment complaint ng Vice Presidente. Pagbobotohan na rin sa araw na yan kung may probable cause ba ang mga alegasyon laban kay VP Sara. Binibigyan ko pa sila ng reasonable doubt until next week when it comes to probable cause dahil baka mamaya yung mga sinasabi nila sa media ay maipresenta nila sa amin. Dahil hanggang next week, invited pa rin sila. Kinumpirma ng kampo ng Vice Presidente na hindi ito haharap sa pagdinig. Pero handa raw silang sagutin ang reklamo kapag umakyat sa Senate Impeachment Court. Earl Tobias, IBC News.